ng kasalanan ay nasa March 8, Diablo. Sino ang nagtanong nung 2025. si Brother Saturday. Elias pala. Gudumante. Ano po yun? Ano ang Tagbarong tanong is mo, Brother upper. Elias? Nung siya isab ka po? Nakalimutan mo na? Na ay ba? Nakalimutan ko na rin yung tanong na basta tansa barang naalala ko ang ano niya na kung tayo ay gumagawa ng kasalanan ay nasa Diablo. So tama naman yung sinabi ng talata. Okay? Pero ang kasunod nito mga kapatid ay ganito. Sapagkat buhat pa daw ng pasimula ay nagkasala na. Okay? Sa sulat ni Mrs. Ellen G. White sa Tunggalian, ang sabi ni Mrs. Ellen G. White sa Tunggalian, ang sabi niya, kasalanan. Ayon doon sa Juan, tama po ba? Ang sinabi ng ating Panginoon, sulat ni Apostol Juan, dito rin sa sulat nito, 1 Juan, 1:8, tapos talon ka sa 10, nang lahat ay nagkasala. Pakibasa po ang Bible. Okay, ang sabi niya po rito mga kapatid. Natupad po yung pabiro na sinasabi ng ating first elder nung linggo mga kapatid. Ang sabi ko, kapag hindi dumating si pastor, automatic ang first elder talaga yung in charge yan. Sabi niya, hindi ikaw. Nakalagay na yan sa ano. Doon na yan, nakasulat na. Kaya sakto talaga itong ginawa nila ni Brother Junior mga kapatid. No? So ngayong umaga mga kapatid, tayo po'y mag-aaral ng ilang talata sa Biblia. Ang ating pong oras ay 11:30, so matapos tayo ng alauna siguro. Joke lang. Ito po ay common na po ito sa ating pong mga leader ng iglesia, lalo tigit sa mga matatanda sa iglesia mga kapatid, yung ating mga veterano. Yung sa likod, yung mga matatanda na sa pananampalataya mga kapatid. Subalit muli po nating sariwain, muli po nating pag-aralan mga kapatid, sapagkat ito po ay paalala sa iyo at sa akin, sa ating pong lahat mga kapatid, sapagkat tayo po ay mayroong sakit na malimutin. Aminin natin hindi. Kung hindi po tayo nakapanalangin sa isang araw o magbasa ng Biblia, sa isang linggo mga kapatid, nalilimutan natin. Saan kaya yung talata yun na? Yung sinabi ng Biblia? O di ba? Hindi lang si Brother Elias ang nakaranas nun, pati yung mga bata-bata doon. Kaya kailangan po talaga atin pong itong muling sariwain, atin pong muling pag-aralan. So ang ating pong tema ngayong umaga ay atin pong pinamagatan itong sikreto kung paano po magtagumpay sa tukso. Kadugtong lang po ito sa ating pong lesson kayo na mga kapatid, napakaganda po. Pero tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Dakila at mabagit malaming Diyos, nang tanay sa mga langit po kayo. Salamat po Ama sa pagkakataong ito na kami po malaya na nagpupuri po sa inyong pong banal na harapan na mag-aral ng iyong mga batang salita. Dakilang Diyos, patuloy niyo po kami pagkaluban ng mga banal lang sa langit. Buhusan kami ng banal na Espiritu upang sa gayon dakilang Diyos ang aming pong pag-aralan ngayong umaga ay amin po itong magamit habang kami naghihintay sa inyong talawang pagparito. Salamat po dakilang Diyos sa pagpatawad sa inyong mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So kung mayroon po kayong mga banal na aklat, ating pong buksan ang sinulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 1, talatang 2. Ganito po ang pagkasabi mga kapatid. Mga kapatid ko, aariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Mga kapatid, kung tayo po ay natutukso, o tayo tinutukso o tayo sinusubok mga kapatid sa buhay, sino po ang mag-aakala na tayo po'y magalak, na tayo po'y matuwa? Halimbawa po mga kapatid, tayo po isang farmer. Ang ating pong tanim ng mga gulayan ay daanan ng baha. Sa amin po meron po kaming maliit na tubigan. Yung minana po ng aking pong kabiyak sa buhay ay napilyon po kami nung nakalipas. Ang aming pong pinupaan ng pang-araw-araw namin, pangkain. So kasi dahil sa baha, napilyo po. Sinubok po kami ng Panginoon mga kapatid. Hindi naman kami masyadong nasaktan, kahit na konti lang nasaktan din. Pero yung nagtatrabaho po talagang ganun talaga mga kapatid. Kung sa atin pong panghanap buhay na pangingisda, alam niyo ni Brother Balong, ni Brother Dundon, naranasan niya na. Minsan mga kapatid, kapag tayo po ay nasa karagatan, usan tayo ng malakas na ulan, hangin at alon. Talagang makasabi tayo na kung saon lang niya among bugas. Balikan ko po yung aking kabataan mga kapatid. Nung ako po yung nag-edad ng 12 years old, elementary pa ako eh.
Ngayon, hindi pa rin ako lumaki. Pero maliit pa ako noon. Lagi po ako sinasama ng aking magulang, ng aking ama sa dagat. Kaya yun po ang nasanayan ko at yun po ang namulatan kong hanap buhay namin, farm at saka dagat. Mga kapatid, yung pinusan po kami ng malakas na bagyo, unos. Dahil wala kaming radyo, doon ko po nasubukan na manalangin sa Diyos. Bagamat kami po ay lumaki na isang Adventista, pero kulang po sa kaalaman ng aming mga magulang, mga kapatid. Basta't makasimba, makaampo sa barista na mga igsoon, pwede mo kaugbaboy. Pero purihin po ang Diyos sapagkat napakalanging bagay, mga kapatid. Nung kami po ay binakbakan ng alon at hangin, mga kapatid. Napakalakas, feeling ko po talaga na hindi na kami makasurvive. Ang aming pong bangka, mga kapatid, ay maliit lang. Disingguan na nung araw ay bridge, straton. Nang tinamaan po ng alon ay namatay. Nagbalagbag kami. Ang bata, mga igsoon, grabe ampo. 12 anyos pa ako nun. Ang isi-airpat naman, puro galit sa akin, kaya nabitawan yung limas, natalanta pa ako, mga kapatid. Siyempre bata pa tayo, kaysa mahulog tayo. Gunit sa kakapi, gunit. Pwede sa tarik, naiwan yung aming limas. So yung galon, binigay sa akin, putulin mo, kalian mo. So doon po ay medyo naudlot ang panalangin kasi may isog sa likod. Yung kapitan isog. So pinutol. Pinutol ng bata, mga kapatid. Tinalian. Sige kaming limas, kasi halos maglubog yung bangka namin sa lakas. Bago niya napaandar ulit ng makina, nakalimas na awa ng Diyos, mga kapatid, kahit pinakasurvive. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, bago natin malaman na tayo pala ay sinusubok ng Diyos kapag tayo po ay nakaranas ng mga sistema na mga ganun. Minsan, sa ating mga pananim, bigla ilinyo, patay. Bahain ng ating palayan, walang mani. Sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, ganun din po, mga kapatid. Bagamat tayo po ay nangingiling tuwing araw ng Sabat, tuwing Merkulis ng gabi, tayo po ay nagsasamba, Bernis, pero ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, kung magkulang po tayo sa ating pong pakipag-usap sa Diyos, mga kapatid, malalaglag po tayo. Sapagkat kung gaano po kasipag ang mga anghel sa langit, na tayo po i-guide, na tayo po turuan sa mabuti, mga kapatid. Triple po, alam po natin yan, triple po ang ating mga kaway. Mas marami po sa ating gilid, minsan pabiro, sikuhin ko to, pero hindi po nila matamaan, mga kapatid. Kung bakit isinulat ni Santiago, mga kapatid, na sabi niya, magalak po tayo. Diba? Buong kagalakan, biro mo yan, mga kapatid. Magagalak tayo na tayo po nasubok. Kung tayo tinutokso, magkasama po kasi, mga kapatid, magkatabi po yan, may division lang po yan. Pagsubok at tukso, magkasama po yan. Pag tayo po sinusubok, tayo po tukso, mga kapatid. Sinusubok po ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa talatang 3. Yamang nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Mga kapatid, bilang po tayo'y Adventista del Sétimo Día, simula nung ating tanggapin ng ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas, mga kapatid, kakibat po dito sa ating pong pananampalataya ang pagtitiis. Tayo po minsan ay dumaraan ng mga pagsubok na akala natin ay hindi natin kaya. Minsan, mga kapatid, mayroon po tayong isang kapatid na sumurinder talaga. Diyan lang po sa amin banda, siya po yung nagpag-baptize. Matagal po siya nag-backslide, nagpag-baptize. Nang siya po ay sinubok muli ng kaaway, mga kapatid, siya po yung sumurinder. Wala po siyang masaing sa araw na yon. Sapagkat sa isang linggo niyang hanap buhay, wala po siyang nahuli. Wala pong pahuli talaga, mga kapatid. Dahil doon niya lang inasahan ang kanya pong pang-araw-araw sa kanyang pamilya. Napakarami niya po anak, may mga estudyante. Kapit na araw ng Sabat, halip po siya ay magbihis na magsimba. Siya po ay nagbihis pang laot, mga kapatid. Sa madalit salita, mga kapatid, siya po ay pumalaot. Nung siya po ay nasa laot, mga kapatid, ng araw ng Sabat, siya po ay nakahuli ng tandingan, mga kapatid. Ang laki po ay 10 kilos, so makabili siya ng bigas. Pag uwi niya, mga kapatid, siya po ay nakabili ng bigas. Dinalaw ko po siya doon. Ano po nangyari? Bakit hindi ka po nakadalaw kayo na simbahan? Ang sagot sa akin, sinubukan ko maglaot dahil wala na akong makain. Binigyan ako ng pambiling bigas. Tinanong ko siya kung sino ang nagbigay sa iyo ng isda na yun. Alam niya rin po, mga kapatid. Sabi niya, si Satanas, kaibigan ko na ngayon. Pabiro niya po sinabi, mga kapatid. Minsan sa ating mga pabiro, mga kapatid, sa ating mga biro sa buhay, sinasakyan po tayo ng kaaway. Hindi po natin maramdaman
na hindi po natin inasahan na tayo po ay unti-unti na pong nahuhulog sa bitan ng ating kaaway, mga kapatid. Kaya ang nais po ng Diyos sa iyo at sa akin, mga kapatid, lagi po tayong makipag-usap sa Diyos. Ano man po ang ating pangarap sa buhay, ano man po ating mga plano, mga kapatid, tayo po ay laging makipag-usap sa Diyos. Lagi po natin siyang isintro sa ating pong buhay, mga kapatid. Kung tayo po ay may marangyang buhay, maraming sasakyan, magandang bahay, ipiling mo na buo ang pamilya mo kung wala pong Diyos. O ang Diyos po ay last priority sa buhay. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, hindi po masaya ang ating pong tahanan. Hindi po masaya ang ating pong pamilya. Pero kung atin pong i-priority ang Diyos, ano man ating pangarap, lagi siyang iunahin, mga kapatid. Lagi siyang number one, mga kapatid. Kung tayo po ay mayroong plano sa buhay nating mga anak, atin pong isangguni lagi sa Diyos. Kaya sabi po ni Josue sa Kapitulo 1, talatang 8, sabi niya, pagbulay-bulayan araw at gabi ang salita ng Diyos. Sabi niya, umawit ka ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, bago po tayo matulog, tayo po mag-worship at manalangin sa Diyos. At pagising sa umaga, tayo po mag-worship. Pero hindi po natin ginajudge, mga kapatid, ang ating po mga kapatid na hindi po nakapag-worship dahil sa busy. Okay na po para po sa akin, sa ating pong pag-aaral, siguro kung ating pong saliksikin, ang panalangin na pakaibarandi po, mga kapatid. Alam po natin yan, na ang panalangin ay siyang pinakamatalas na sandata natin sa ating mga kaway. Sa halip na kakanta po tayo ng The Brothers ni Rodrigo paggabi, bago matulog, ay unahin po natin yung papuri sa Diyos, mga kapatid. Pero hindi ko po sinasabi na kapag kumanta po tayo ng makamundong awitin, ay hindi na po tayo maligtas. Malayo po tayo sa Diyos. Ang sinabi po ni Josue, na kailangan po, ang paalala po na sa atin nating Panginoon, atin pong bulay-bulayin, araw at gabi. So, dapat po natin siyang pag-aralan. Basta po tayo ng ilang verse, o kung wala po tayong liston, kasama po tayo naroon, gaya po sa akin, mga kapatid, ako po ay lingguhan umuwi sa aming tahanan. Pag uwi ko po galing biyahe, nung araw ay yung hindi pa ako nakapagtali, ano bang tawag niya? Tali balik loob sa Diyos. Yung simba lang ba, upod-upod, kaya nahiya ako sa aking mga anak. Minsan lang akong manalangin, mga kapatid, namin ko talaga yan. Pagdating galing sa biyahe, sakay sa motor, uwi sa aming kubo-kubo ron, bagsak, tulog. Pero ngayon, puri ng Diyos, mga kapatid, sapagkat bago po ako natutulog, hindi ko po sinabing gayahin niya ako, ha. Yun po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Bago po tayo matulog, maaari po sana, kung pwede, unahin po natin ang Diyos. Atin po siyang pasalamatan sa kanya po pag-iingat, at pahingi po natin sa kanya ang pag-iingat sa buong magdamag. At sa ating pagising, mga kapatid, lagi po natin kausapin ng Diyos. Mga kapatid, kahit ano pong pagsubok sa ating buhay, ano man pong mga alon sa ating buhay, mga kapatid, hindi po tayo mabibitag sa bitag sa taas. Kung unahin po natin ang Diyos. Patuloy po tayo sa talatang
Tumayo po tayo mga kapatid. Para sa ating pong closing prayer. Dakilat mabagi namin Diyos na ang tanas ng mga langit po kayo. Salamat po Ama sa pagkakataon po. Salamat sa aming pag-aralan ng Diyos. Ay pong ginagalaangin na ang ating pong apply sa aming mga buhay. Baguhin niyo po ang aming mga puso at isipan na mga pagkakamakasalitan at ang aming pong mga nararamdaman sa aming pong puso na may galit at uot mga kapatid. Sa aming pong magkakapatid, kami po inyong linisyon ng Diyos. Gawin niyo po kami isang mabuting tagasunod, tagapakinig. Gamitin niyo po kami, Diyos, sa inyo pong banal na gawain. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naibot siguro sa itong kanta. So, Jesus will return sa ano lang po.